Please answer directly, ha? Huwag mo tayo masyadong lumayo. I will not answer it because I am protected by law as per advice in conference with my lawyers here. I am protected by the SOTO law. Unless the SOTO law is repealed, I will be under the protection of the SOTO law. Republic Act number 53. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Thank you for this kangaroo court. Session suspended. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. 3 beses na isinigaw ni Ka-Eric sa loob ng session hall bago siya dinala papuntang detention. Ito ay harap-harapang pang-iinsulto ni Ka-Eric sa Kongreso sa kanilang desisyon. At pagkatapos ng 3 araw ay nag-hunger strike naman sina Ka-Eric at Dr. Budoy upang iprotesta ang kanilang iligal na pagkakakulong. Alam naman natin na ikinulong si Ka-Eric dahil sa pagtanggi niya na sabihin kung sino ang source ng kanyang maling impormasyon tungkol sa travel fund ni House Speaker Romualdez. Ang tanong ng taong bayan ngayon, tama ba ang desisyon ng Kongreso? Please answer directly, ha? Huwag mo tayo masyadong lumayo. I will not answer it because I am protected by law as per advice in conference with my lawyers here. I am protected by the SOTO law. Unless the SOTO law is repealed, I will be under the protection of the SOTO law. Republic Act number 53. 1946 nang maipasa ang Republic Act 53 o mas kilala sa SOTO Law o Press Freedom Law na inakda ni nooy Senator Vicente Sotto. Pinoprotektahan na naturang batas ang mga reporter ng pahayagan at dyaryo upang hindi sila mapilit na sabihin ang kanilang source sa mga impormasyong kanilang inilalabas sa publiko. Hindi nga alam ng karamihan ang broadcast media, whether news or hindi, radio and TV, you're not covered by the Press Freedom Law. This time, we are covering the entire spectrum of news and journalism. Now, we will just be very careful in the issue of social media. Dapat legitimate social media practitioners. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information sa pangunguna ni Senator Grace Poe, walang tumutol sa pagpasa ng panukalang batas. First and last, approve kagad lahat. Office of the Solicitor General, yung DICT, National Press Club, Press Institute, lahat sila in agreeance that it's the right time to amend this 70-year-old law. The Sergeant of Arms is hereby directed to enforce the decision of this committee. Mr. Chair, can I make a comment, Mr. Chair? Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this kangaroo court. Session suspended. Thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. He will refuse to answer any question that the Honorable Suarez will ask, and he would always cite a law which is unacceptable. Samantala, narito naman ang paliwanag ng Kongreso. Marami pong oportunidad at bigay po sa kanya. Mga hearing na ganito. Tapos kung hindi mo pala sasagutin ang tama at binibigyan naman natin oportunidad under the law, hindi po natin pwedeng i-allow po yung ganong behavior. Hindi mo masabi ang pangalan, even in an executive session na kung saan ay congressman na ng president at hindi pwedeng ilabas yung source na yan. No? Hindi ba pati kayo, mag-iisip po kayo na meron ba? Gusto lang po namin malaman sino po yung empleyado ng Senado. And hindi po totoo na hindi po siya nabigyan ng abogado. Siya po ang pumili ng abogado niya at pinanggit niya yung kanyang abogado noong pangalawang hearing. Totoo po, noong first hearing, tinutukoy po niya na humingi po siya ng tulong dun sa dalawang abogado ng SMNI. Ang hindi kasi po niya alam, before he arrived, nagsalta under oath yung dalawang abogado that we are here only to represent SMNI and not the anchors and the host of the show. Dalawa, 3 beses inulit po na Attorney Tolentino. That's why
Sa second hearing, sinigurado po namin na at hinire niya on the spot si Atty. Tolentino at yan ay pinalaw po ng committee. Kamara de Representante. Kayo naman tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Mukhang hindi makatao yan. Siguro tama na yung binigay nyo sila ng leksyon. At idemanda nyo kung gusto nyo, kung talagang merong kasalanan. At para malaman natin kung meron ng kasalanan o wala. Sapagkat yun in the realm of speculation pa lang yan. Ang hukuman lang makakapagsabi kung ang ginawa nila ay labag sa batas. Marin namang kinundina ni Panelo ang inihaing resolusyon sa Kamara para suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Talagang ako, I'm reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung naghahain ng resolution. Maling-mali, lalo-lalo pa, yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI and pending investigation, it should cease operation sus Mariosep. Gusto mo sabihin kung ang investigasyon nyo matapos hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That again is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muzzling this network from doing its duty to the people. Ibinabala rin ni Panelo sa mga mambabatas na huwag idamay ang prangkisa ng SMNI sa kinakaharap ng dalawa nitong anchors. Alam po ninyo, hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network. Huwag nyong isama yan sapagkat yan ay magmimit siya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Sawang-sawa na ho tayo dyan. So, kayo po maging mahinahon. Sa kabilang banda, payo naman ni Panelo kina Ka Eric at Doc Lorraine. Okay na yung hunger strike for a few days, pero wag yung pabayin yan sapagkat kailangan yung maging malakas. Pag humina kayo ng humina, hindi kayo kakain, paano pa? Paano nyo ipaglalaban ang inyong mga karapatan? Kailangan healthy rin kayo. It's enough that you have voiced your opposition and declare your principles in defense of your freedom to speak out at ang suporta ng mga taga-labas. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga katawan sa pamamagitan ng matagalang hunger strike. Sa huli, paalala naman ni Panelo sa mga mambabatas. And those who have been given the mantle of power to govern this country, always ponder on the words. There is a saying, whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang gustong ilaglag sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan.